Hello, kumusta? Have you heard the question, do you need a man? Siguro napakinggan mo na o narinig mo na ang kwentong to. O ang tanong na to, kadalasan ang sagot ng mga kababayan sa tanong na to, I don't need a man. O hindi namin kailangan ng mga kalalakihan. Bakit nga ba nila sinasagot o nasasagot ang bagay na to ng ganun-ganun lang? Maaari bang hindi nga nila kailangan ng kalalakihan o may gusto lang silang patunayan? Makinig ka dito. Noong unang panahon, ang mga kababaihan ay kadalasan nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan. Kapag ikaw ay nag-asawa, ang kailangan mo lang gawin, maghugas ng plato, maglaba, alagaan ako pagtimpla ko ng kape bilang lalaki. Ngunit ngayon, sa pag-unlad at pag-asenso o pag-usbong ng makabagong panahon, ang mga kababaihan hindi lamang nasa loob ng tahanan ngayon. Kadalasan nasa ibang bansa, kadalasan nasaan? Nasa corporate world din. Baka sabihin mo, hindi totoo. Ang boss ko, babae. Babae ang aking boss. Ngayon, sasabihin mo sa akin, ano gusto kong ihatid? O ano ang gusto kong iparating? Hindi naman totoo na hindi nila kailangan ng mga kalalakihan. May mga bagay lang silang gustong ipaliwanag sa atin o ihatid. Kadalasan, naisa sa walang bahala natin yung mga damdamin at gustong i-express ng mga kababaihan dahil sa pagtingin natin sa ating mga sarili bilang matataas na uri ng tao porket tayo mga lalaki. Ngunit, isipin mo, pag-usapan naman natin ang tanong na do you need a man at ang sagot nila na hindi. Hindi po totoo yun. Kailangan din po nila ng kalalakihan. Isipin mo na lang sa mga bagay na mabibigat na gawain, katulad na lamang na pagsusundalo o pagkatrabaho sa isang lugar na kung saan ay kailangan ng mas pisikal o mas malakas na pangangatawan, katulad na lamang ng aspeto na pangangatawan ng isang lalaki. Hindi ko na papaliwanag pa to. Mauunawaan mo to. Bibigyan kita ng isang trabaho na though may mga babaeng nagkatrabaho doon, ngunit mas capable lang isang lalaki. Example, pagsusundalo. Ikaw na lang bahala mag-isip at mag-analyze kung bakit nga ba nasabi na ang pagsusundalo ang mas capable ang mga lalaki kaysa sa babae. Ito, hindi totoo na hindi nila kailangan ng mga kalalakihan. May gusto lang silang patunayan. Sa mundong pabago-bago o sa mundo natin ngayon na makabago, ang babae ay may bilang na saan? Sa politika. Dalawang pangulo na ng Pilipinas ang kinabibilangan ng mga kababaihan. At alam mo kung kilala mo sila. Dati, ang mga kababaihan hindi pwede sa politika, ni hindi pwede mag-aaral, ni hindi pwede magtrabaho. Ang kailangan lang nila, pagsilbihan ng kanilang pamilya at higit tayong mga kalalakihan. Ano nga ba gusto kong ihatid sa mensahe kong to? Isang bagay lang. Ang tinatawag na respeto. May mga bagay kasi na akala natin pagkat lalaki tayo tayo na lamang ang lahat. Tayo lang ang may kaya, tayo lang ang may capable of doing those things. Pero agad natin iniisipin na ang mga kababaihan ay may mas malaki o di naman mas malaki o may malaking ambag sa society na meron tayo ngayon. Maraming doktor na babae. Maraming engineer na babae. Maraming teacher na babae. Maraming katungkulan ang isang babae sa loob ng ating society. Ang gusto lang naman nila ipabatid sa atin na kaya nila mag-provide on their own. Na hindi lahat ng bagay ay hinihingi na lamang sa mga kalalakihan. Na hindi lahat ng bagay ay galing lamang sa kalalakihan. Ating respetuhin ang mga kagustuhan at mga bagay na gustong ipabatid sa atin ng mga kababaihan. Nasasabi lang nila mga katagang, I don't need the man. Just to show what? Independence. Yes. Gusto lang nila mapatunayan sa atin na independent sila. Na kaya nila mag-provide on their own. Most especially for the food, sa mga damit, o sa anumang mga bagay na pangangailangan sa pang-araw-araw. Alam mo ba na mas nakakabili ba ang mga kababaihan ngayon kaysa dati? Ang mga kababaihan ngayon, gumagamit na ng isip. Ang mga kababaihan ngayon, hindi na lamang pang-bahay o hindi na lamang pang-kama. Pasensya sa salita. Hindi na lamang sila ganun. Sila ay may malaking ambag o malaking parte sa ating society. Maaaring naisip mo na more on feminism ako. Hindi. Gusto ko lang ipakita sa'yo na bilang lalaki, na igalang, respetuhin mo
ang mga babae sa iyong paligid. Isang magandang hapon nga pala ulit. Ako ang iyong kaibigan, si Makoy. Paalam.